Habang tumatagal ay paulit-ulit niya akong dinadown. At ang mga salita niya nakaka-below the belt na sa pagkababae ko. Sabi niya pinuprotektahan niya lang daw ako para hindi ako mapunta sa iba. Sobrang seloso niya at nakakakal na. Way back 2012, may 16 years old lang ako. May dayo sa amin at naging jowa ko kaso umuwi siya dahil magtatapos siya ng pag-aaral niya. Nangako kami sa isa't isa na babalikan niya ako pag may trabaho na siya. Kaso nawalan kami ng contact sa isa't isa kasi bihira naman ang cellphone dati. Year 2015 ay nagka-jowa at nagkaasawa na rin ako kasi nabuntis niya ako. At makalipas ang 5 buwan kong panganganak, tumawag yung ex ko sa BFF ko na nakikipagbalikan daw sa akin. Kasi nakaipon na daw siya ng pera para sa akin. Sinabihan siya ng BFF ko na bagong panganak pa lang ako. At doon nga ay gumuho ang mundo ng ex ko. At nang lumipas ang taon ay nag-asawa na rin siya. Yung ka-live-in ko, vibes kami sa lahat. Minsan nga lang ayoko ng ugali niya kasi sobrang ma-pride. Daig niya pa ako, pinapalayas niya ako pag nag-aaway lang kami at doon ako nawala ng gana sa kanya. Pero okay pa rin naman kami kasi masaya naman ako sa kanya. Year 2020, nag-chat yung ex ko sa akin at nangangamusta. Ako naman si Gaga ay nag-reply din noon. Nagkwento siya ng mga hinaing niya sa buhay at nagkahiwalay pala sila ng asawa niya. At meron din siyang isang anak. At doon na lumalim ang pag-uusap namin at nahulog kami ulit sa isa't isa. At napagdesisyonan ko na iwanan na lang yung ka-live-in ko. Aminado ako na nag-cheat talaga kami. And then nagtrabaho ako sa Makati at tinulungan ko siyang makapag-abroad. So 1 year na LDR namin ay okay naman. Pero umamin siya sa akin na wala siyang tiwala sa akin dahil nakitaan daw niya ako sa mga katrabaho ko na sobrang friendly. Hanggang sa pinag-resign niya ako at nagtinda-tinda na lang ako ng sari-sari store. Sariling puhunan ko at nag-ambag siya ng kaunti. Pero habang tumatagal ay paulit-ulit niya akong dinadawn. Mga salitang nakakapag-below the belt sa pagkababae ko. Kasi daw malayo siya at pinuprotektahan niya lang daw ako at hindi ako mapunta sa iba. Sobrang siloso niya at na rin. At dapat daw intindihin ko daw siya kasi nasa malayo siya. Ang mahirap lang naman kasi hindi niya ako pinagkakatiwalaan eh. Pinili ko nga siya kapalit ng anak ko at ng ka-live-in ko dati. At pakiramdam ko'y nawalan na rin ako ng gana sa pag-uugali niya. Alam kong mahal na mahal niya ako at takot siyang iwanan ko siya. Pero sa akin hindi rin naman kawalan yung sahod niya kasi 1K or 2K lang yung binibigay niya sa akin. Mas lamang pa yung mga magulang niya kung bigyan niya. Na kesyo raw ay may tindahan naman ako. At ngayon ngang January lang ay hindi ko inaakalang magkikita kami ng ex-live-in partner ko. At nag-confess siya sa akin na sobrang sakit ang ginawa ko sa kanya. Yung pag-iwan ko sa kanya at sa anak namin. 1 taon at kalahati daw niya akong inantay na baka babalik pa raw ako sa kanya. Kaso nawala na siya ng pag-asa. At ngayon ngay handa na siyang makipagbalikan sa akin kasi alam niya na kung ano yung mali niya. At suportado din kasi ng mga magulang ko kung magkakabalikan kami. Okay lang din naman sa akin magkabalikan kami kasi magiging masaya yung anak ko. Nakikita ko na masaya yung ngiti ng anak ko at ng mga magulang ko. Vibes kami sa lahat ng ex-live-in partner ko sa lahat ng gusto namin. At lalo pa nga kami nagkasundo kasi alam na namin kung ano yung mali at kulang sa amin. At never niya akong pinagsalitaan ng mga below the belt na salita. Ito naman ka-LDR na partner ko, walang tiwala sa akin na parang gusto ko na lang natapatin na may nangyayari na sa amin ng ex-live-in partner ko para hindi na siya tuluyang masaktan at hindi nahahaba pa yung panloloko ko sa kanya. Please mamili, naguguluhan na talaga ako. Letter sender, Liza. Mi, alam mo kasi ang relasyong galing sa aga, wala yang peace of mind. Walang kasiguraduhan ng mga utak nyo kasi kayo mismo ang nakasaksi sa pangangaliwa at panloloko nyo. Ang masaklap, LDR pa kayo. Takot siya sa sariling multo kasi ganun kanya kadaling nakuha. Kakaalibadbad yung ang bilis mong mauto eh. Konting bola lang sa'yo, talagang nasama ka. Wala kang sasantuhin, hindi ka na nag-iisip. Sarili mo lang yung iniisip mo, nakalimutan mong may anak ka na nakakakita ng panlalaki mo. Oo, nandun na tayo sa tao ka lang nagkakamali. Uunahan na kita sa gasgas na words na yon. Huwag gawing katwira na nang iiwan ka ng dahil sa maliit na bagay or panandali ang kate. Sana naman tuusin mo na yung sarili mo this time. Timbangin mo yung sarili mo kung babalikan mo yung ama ng anak mo. Kung yan ang desisyon mo, much better kasi may anak kayo eh. Huwag lang sana talaga na nakapag-desisyon ka lang ngayon kasi LDR kayo ng present mo. At wag lang talaga na pag-uwi ay malilito ka na naman at susulat ka na naman sa akin. Hahanap ka ng butas, ma-justify mo lang na iwan. Pwede kang magmahal ng kahit na 10 pang sabay-sabay. Yun nga lang, hindi pantay-pantay yan. Kasi siguradong meron dyang isang lama. Be matured enough sa pagde-decide. Dun ka sa taong pipiliin ka kahit hindi ka kapili-pili. At Mima, wag naman yung laging pag may sasalo sa'yo ay papasalo ka at bahala na yung maiiwan. Alam ko naman na life is too short. Pero shoot, wag ka namang swapang. Alam mo, hindi ka naguguluhan eh. Nakapag-desisyon ka na. Tapatin mo na lang yung ka-LDR mo para hindi na umasang may babalikan pa. Tigilan mo ako dyan sa nalilito ka. Ganda-gandahan ka rin eh.